A day in my life as a full-time housewife with 2 kids. Hello everyone! Welcome back to my mini vlog! Unang-una sa lahat, happy Saturday muna sa lahat ng mga followers at sa lahat ng manonood. Kakagising lang pala namin dyan at nakaalis na din pala sa mga oras na yan yung asawa ko. Ayan, pagkagising, puyod agad ng buhok at saka tanggal-tanggal muna ng mga sumpa dito sa ating pagmumukha, charis. At habang nag-aayos tayo dyan sa sarili natin mga mare, wag nating kalimutan magdasal at magpasalamat kay Lord. Dahil binigyan niya na naman tayo ng panibagong araw para lumaban sa buhay at wag nating kalimutan magpasalamat sa Kanya. Dahil sabi nga nila, every gising is a blessing. Dahil itong pagising natin tuwing umaga, ito na talaga yung pinakamalaking blessing na binibigay natin sa araw-araw ni Lord. Kaya be thankful tayong lahat. Anyways, back to the video mga mi. Gising na din pala yung dalawang bata at sa mga oras na yan ay nagpainit muna ako ng tubig at pagkatapos, habang nag-aantay naman ako na kumulo yung tubig na pinapainit ko dun sa labas, eto at nagliligpit-ligpit na muna ako dito sa hinigaan namin mga mi para naman mamaya pagkatapos namin mag-almusal ay kahit papano nababawasan na itong aking mga gawaing bahay. Kung sa iba, itong pagliligpit ng higaan mga mi ay hinuhuli nila sa kanilang mga gawain. Ako, ito talaga yung inuuna ko kasi alam nyo naman na dito talaga kami sa lapag natutulog at naapakan talaga yung higaan namin. At ito rin talaga yung dahilan mga mi kung bakit mas madalas talaga akong nagpapalit ng bedsheet mga mi kasi nga mas mabilis nga din siyang madumihan. At pagkatapos ko din naman magligpit ng aming hinigaan mga mi, nag-request naman tong dalawang munting prinsesa na manood daw sila ng palabas dito sa TV. Kaya ayan, pinagbigyan ko na dahil sino ba naman ako para hindi sila sundin, diba? At alam nyo ba mga mina, napakalaking tulong sa akin na nagkaroon kami nitong smart TV. Kahit papano hindi na ako kinukulit nitong dalawa kapag nga may ginagawa ako or minsan kapag nagsushoot ako ng video. Dahil nga busy sila sa kakanood at hindi na nila hinihiram yung cellphone ko kaya nakakapag-shoot ako ng mga video. At anyways, kumulo na din pala yung pinainit ko na tubig at ito sinalin ko na muna dito sa thermos. At habang magtitimpla naman ako dyan ng aming makakape or maiinom ng mga bata mga mi, ay kwentuhan lang muna tayo saglit. Kwento ko sa inyo kung bakit ba talaga nag-push ako na mag-vlog. Kahit mahirap or kahit nahihirapan din ako minsan, lalong-lalo na nga ngayon na isa na lang yung phone namin na ginagamit at hiraman na lang talaga kaming mag-asawa. Yung pinakaunang dahilan mga mi ay nasabi ko naman na ito sa mga previous vlog ko. At ito ngayong gusto ko lang din ma-document yung mga ginagawa ko araw-araw. At makikita ko yung sarili ko araw-araw na yun nga yung mga ginagawa ko. At syempre para naman yung iba ma-inspire naman kahit isang full-time housewife lang tayo ay meron pa rin tayong magagawa, di ba? At yung pangalawa naman mi ay gusto kong makatulong sa asawa ko sa mga gastusin dito sa bahay. Dahil sino ba namang housewife na ayaw tumulong sa asawa nila, di ba? Para kahit papano ay meron din naman tayong ambag sa kanila. At yun lang din kung papalari naman tayo dito sa mundo ng vlogging. At yung pangatlo naman mi, kung papalari naman tayo dito sa pagba-vlog. Tulong naman ako sa mga kapatid ko at sa magulang ko syempre dahil patanda na nga ng patanda yung tatay ko. At syempre kahit papano habang buhay pa siya ay makakatulong ako sa kanya balang araw. Dahil siya na lang talaga yung meron kaming magkakapatid. At kung hindi man ako nakatulong sa kanya dati, ay sana naman ngayon ay makabawi naman ako sa kanya kahit papano. Alam ko sobrang taas ng pangarap ko mga mi at sobrang layo pa ng kailangan kong lakbayin pero ipupush ko pa rin to para lang din naman to sa mga pangarap ko. At wala din akong pakialam kung anong sasabihin dyan ng iba basta masaya ako sa mga ginagawa ko. At as long as wala akong naapakang tao at wala akong naagrabyado kaya ipupush ko rin ito. At syempre sasamahan pa rin talaga natin palagi yan ng sipag at tiyaga. At wag na wag tayong makalimot tumawag sa taas para may guidance tayo palagi. Dahil siya lang talaga yung maialam kung ano yung desire natin sa buhay natin kahit hindi man natin sabihin sa iba, di ba? At kahit marami man tayong pagsubok sa buhay natin na pagdadaanan ay laban lang. Dahil hindi naman tayo binibigyan ni Lord ng mga pagsubok na hindi natin kayang malampasan, di ba? At as long as magtitiwala ka sa sarili mo, sa mga ginagawa mo at sa Kanya. At alam mo rin sa sarili mo na masaya ka sa lahat ng ginagawa mo. Kung isa ka man sa katulad ko na maraming pinapangarap sa buhay, lalong-lalo na nga para sa pamilya, ay i-push mo na yan at umpisahan mo na nga yung tuparin yan. Dahil wala din naman talagang imposible kung ikaw ay talagang nangangarap sa buhay. And as long as ipinagkakaloob mo sa Kanya lahat ng mga pangarap mo, ay wala talagang imposibleng mangyari yun. At sa lahat naman ng mga taong nagsasabi sa amin dati na wala kaming mararating sa buhay, okay lang yun na sinabi nyo yun sa amin. Dahil alam naman natin na ang buhay ay parang gulong lang yan, paikot-ikot.